Sa isang madilim na silid, inireklamo ng isang babaeng may asul na buhok ang pagtitiyaga nila sa isang walang kwentang D-rank dungeon habang nakapatong ang isang baseball bat sa kanyang balikat. Isang lalaking naninigarilyo at nagbabasa ng dyaryo ang nagsabi sa kanya na ubos na ang mga magagandang dungeon kaya dapat siyang magpasalamat dahil sa wakas ay mayroon na silang trabaho. Inutusan din siya ng lalaki na humanap ng isa pang tao para makumplito ang kanilang team. Naglakad palayo ang babae dala ang kanyang bat at ikinaway ang kanyang kamay, sabay sabing solado na niya ang gagawin. Sumigaw siya sa madla, habang nakapatong ang baseball bat sa kanyang mga balikat, at nagtanong kung may isa pa bang warrior para sa isang D-rank dungeon. Ang bawat pagpasok sa dungeon ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 awakeners. Dahil dito, ang Awakener Talent Market ay naging lugar para sa mga Awakeners na walang guilds upang makahanap ng teams. Sunod na makikita ang isang pawisan at kinakabahang nakangiti na matandang kalbo. May isang kamay na may hawak ng kanyang profile card. Siya ay si Tinoka, isang E-rank Shanter, na nagsabing kaya niyang magpainit ng mga sandata at magpalakas ng attack power. Galit siyang pinaalis ng babae habang isinisigaw na kailangan niya ng isang warrior at hindi ng isang mahinang support. Pinagsiklap ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay at nagmakaawa, sabay sabing isang buong buwan na siyang hindi nakakahanap ng team. Habang nangyayari ito, naglakad si Chen sa abalang market na nakasuot ng itim na hoodie habang patuloy na sinisigawan ng babae ang matanda sa background. Naisip ni Chen na kailangang pumasok ni Leo sa isang dungeon upang makakuha ng combat experience at mag-level up, dahil yun na lamang ang tanging paraan upang mapanatiling ligtas si Xian. May suot na salamin si Chen sa ilalim ng kanyang hood, at idinahilan niya na siya lang mag-isa ang bumubuo sa kanyang guild sa ngayon kaya wala siyang dungeon rights. Batid din niya na ang sarili niyang Dreamspire dungeon ay masyadong mapanganib para kay Leo. Ang market na ito ang kanyang tanging pagkakataon upang makahanap ng team. Tumayo ng tahimik si Chen habang buhat-buhat si Leo na ngayon ay may suot na maliit at abong hoodie. Tinanong ni Chen si Leo kung handa na ba ito, na masayang sinagot ng alagang hayop sa pamamagitan ng pag-alulong. Sinubukan ni Chen na huwag kumuha ng atensyon sa pamamagitan ng paggamit ng peking resume sa ilalim ng pangalang Ashton Lee, kung saan ipinahayag niya na siya ay isang mahinang E-rank Stellar Tamer. Gayunpaman, nagulat ang registration supervisor na si Gideon Lee nang makakita ng isang tamer, at sinabi nito na ang nasabing class ay isa na lamang walang kwentang bagay mula sa nakaraan. Nang iinsultong tinawag ni Gideon ang nakabalat kayong si Leo bilang isang kawawang pusa na maninigas lamang sa loob ng isang dungeon. Ang pang-iinsultong ito ay nagpagalit sa maliit na guardian, kaya naman umatungal ito ng matalim pabalik. Dahil sa pagkayamot ni Gideon sa kanilang inasal, pinaalis niya sila at iginiit na walang maayos na party ang mag-aaksaya ng slot para sa ganoong kainang grupo. Dahil ayaw sumuko, pinakalma ni Chen ang kanyang nagagalit na cob at nagdesisyon na maghanap ng mas maunawaing squad. Sa kasamaang palad, naging malupit din sa kanila ang natitirang bahagi ng lugar. Isang maskuladong Vanguard recruiter na si Rambo ang kumutya sa kanilang resume, at sinabi nitong kailangan niya ng malalakas na meat shields na kayang tumanggap ng atake, at hindi isang malaking daga. Isa pang recruiter ang agad na nag-alis sa kanila ng walang pag-aalinlangan, at inutusan si Chen na umalis na bago pa man ito makaaksaya ng kanyang oras. Kahit ang isang pacifist monk ay tinanggihan ang kanilang aplikasyon, at ipinaliwanag na hindi siya papayag na magpadala ng isang inosenteng hayop upang makipaglaban para sa kanya. Nakatanggap sila ng pagtanggi sa lahat ng dako kung saan inakusahan sila ng mga recruiter na nagtatangka lamang mag-leech ng experience habang pinagtatawanan ang maliit na sukat ni Leo. Dahil sa labis na pagkabigo, bumagsak sa sahig ang kaawa-awang si Leo habang umiiyak. Napagtanto ni Chen na tinatrato bilang basura ang mga beast tamer sa lugar na iyon. Naisip niyang sana ay nagsinungaling na lamang siya tungkol sa kanyang class at ipinuslit si Leo sa raid gamit ang ibang pagkakakilanlan. Nang halos mawala na sila ng pag-asa, isang babaeng may kulay rosas na buhok ang dumaan at biglang binuhat si Leo, at masayang ibinido kung gaano ito kakyut. Dahil nagulat sa biglaang pagyakap, si Leo ay humagulgol at umungol. Habang nagtataka ang babae kung bakit umiiyak ang tuta, mahinahong ipinaliwanag ni Chen na ito ay isa talagang batang leon. Humingi ng paumanhin ang babae, at inamin niyang hindi pa siya nakakakita ng isang legendary beast na napakaliit at kaibig-ibig, saka ibinalik si Leo kay Chen. Napansin din ng babae ang resume card sa kamay ni Chen na may nakasulat na pangalang Ashton Lee at ang kanyang E-rank Stellar Tamer class, kaya naman may biglang pumasok na ideya sa kanyang isipan.
Nagtanong siya kung naghahanap ba si Chen ng isang dungeon party upang makapag-level up ang kanyang beast. Nang tumango si Chen, nagpakilala ang babae bilang si Soul Hai, isang D-rank nuclear warrior, at ipinaliwanag na mayroon siyang dungeon license ngunit nangangailangan ng mga kasamahan. Binulaan niya si Chen na ang dungeon ay isang mapanganib na D-rank zone, at nagtanong kung kakayanin ba ng isang E-rank rookie at ng cob nito ang isang mapanganib na raid. Agad na pumayag si Chen dahil alam niyang ito na ang perpektong pagkakataon. Kinalaunan, nagmaneho sila papunta sa dulo ng lungsod gamit ang pulang off-roader ni Soul Hai. Dumating sila sa isang mapanglo na tambakan kung saan ang isang madilim na lagusan ng imburnal ang nagsisilbing pasukan patungo sa dungeon. Paglabas nila, naghihintay si Gideon sa may pasukan at agad nitong namukhaan ang baguhang tamer at ang alagang pusa nito. Nang makita ito, nagtanong si Soul Hai kung magkakilala na sila. Iginiit naman ni Gideon na malaman kung bakit nagdala si Soul Hai ng isang mababang ranggong tamer na personal na niyang tinanggihan, lalo na at wala itong anumang kasaysayan ng pagsali sa isang koponan. Sinubukan ng isang assassin sa grupo na panatilihin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pangangatwiran na makakatulong ang pagkakaroon ng karagdagang miyembro. Ngunit inismiron lamang ito ni Gideon at bumulong-bumulong tungkol sa pagbubuhat ng isang pabigat. Dahil binaliwala ni Soul ang tensyon, siya na ang namuno sa grupo. Pinaalalahanan niya ang lahat na kahit mayroon silang 3 batikan na D-rank awakeners, ang dungeon na ito ay hindi pa natutuklasang teritoryo kaya hindi sila maaaring magkamali. Mabilis siyang nagtalaga ng mga tungkulin kung saan inilagay niya ang kanyang sarili at si Gideon, isang D-rank flower mage, sa front line. Pagkatapos ay inutusan niya si Nolan, isang E-rank lightning assassin, na bantayan ang magkabilang gilid. Sumunod niyang inatasan si Chuck, ang kanilang D-rank cloud warrior, na protektahan si Holly, ang kanilang E-rank chanter na nasa backline. Sa huli, sinabihan niya si Chen na manatiling ligtas at umatake lamang kapag malinaw na ang sitwasyon. Binaliwala ni Gideon ang kanyang mga babala at ipinagmalaki nitong magiging madali lang ang kanilang misyon dahil nakatapos na siya ng higit sa 100 D-rank dungeons. Matapos mailatag ang plano, nagbigay si Soul ng hudyat at nagmarcha na ang grupo papasok sa madilim na lagusan. Naglakad sila sa isang basa at mabatong pasilyo hanggang sa makita nila ang isang kakaibang ginintoang liwanag na nagmumula sa sahig sa kanilang unahan. Tumigil sila sa gilid ng isang umiikot na portal ng nagbabagang enerhiya at sinabihan ang bawat isa na manatiling magkakalapit. Naunang tumalon si Soul sa malabulkang lagusan at maayos na lumapag sa nag-aapoy na kalaliman nito. Pinag-alab niya ang kanyang malaking espada na nagbigay ng maliwanag na ilaw upang gabayan ang grupo sa pagtawid sa napakadilim na kuweba. Namutla ang mukha ni Gideon nang makita niya ang mga nagkikislapang dilaw na electric pod sa mga dingding ng kuweba, kaya napagtanto niyang pumasok sila sa isang lightning element dungeon. Binulal ni Soul Hai ang lahat na manatiling alerto habang inamoy naman ni Leo ang paligid para sa mga nakatagong banta. Bago pa man makakilos ang sinuman, isang dilaw na guhit ng kuryente ang bumulusok mula sa kadiliman at direktang tumama sa likod ni Gideon. Nang makaramdam si Soul ng panibagong pag-atake, sumigaw siya ng babala kasabay ng pagtalo ng isang nagliliwanag at may dilaw na balahibong Volt Rat mula sa dilim. Habang nagpapanik si Gideon, namagitan ang kanilang kapitan at hiniwa ang halimaw sa gitna. Ipinaalala niya kay Gideon ang mga nauna nitong pagyayabang tungkol sa karanasan sa dungeon, at nagtanong kung bakit ito nawawala sa sarili dahil lamang sa isang mababang antas na halimaw. Sumigaw si Gideon na walang nagbabala sa kanya na ito ay isang lightning dungeon. Ipinaliwanag niyang sinisira ng mga pag-atake ng kuryente ang kanyang mga flower spells, dahilan upang mawalan siya ng silbi laban sa mga mabilis na pesteng iyon. Bigla na lamang bumahan ng mas marami pang Volt Rat sa kanilang grupo. Ginamit ni Nolan ang kanyang mabilis na reflexes upang iwasan ang isang halimaw na lumipad palampas sa kanyang tainga. Samantala, napaluhod sa takot si Gideon habang sinusubukang protektahan ang kanyang ulo at sumisigaw sa mga peste. Upang protektahan ang kanyang mga kasamahan, iwinasiwas ni Soul ang kanyang palakol para hampasin ang mga rodents, habang nagtataka kung bakit napakarami ng mga ito. Samantala, sa asyenda ng pamilya Gang, kinumusta ni Ling Yu si Gang Cheng upang alamin kung tapos na ang onboarding nito sa Imperial Guild. Kinumpirma ni Gang Cheng na maayos na ang lahat, ngunit agad din itong nagreklamo na nagdulot ng kaguluhan si Chen sa registration hall matapos nitong tanggihan ang prestihiyosong Imperial Guild. Sa halip, matapang na inanunsyo ni Chen ang pagbuo ng sarili nitong organisasyon, ang Black Raven Guild, na lubos na ikinagulat maging ni Ling Yu.
Inismiro ni Gong Cheng si Chen at tinawag itong baliw dahil sa pagtatangkang i-recruit ang kanyang kapatid na si Gong Ting sa harap ng lahat. Habang pinagtatawanan ng alok, iginiit ni Gong Cheng na hinding-hindi sasali si Gong Ting sa ganoong kakasimula pa lamang na guild. Kahit pa ibinabasura ni Gong Cheng ang ideya bilang isang kabaliwan, hindi maalis ni Ling Yu ang pakiramdam na ang bawat galaw ni si Chen ay may mas malalim na layunin. Bumalik ang kanyang isipan sa isang pagpupulong ilang araw na ang nakalipas, kung saan mariing tinanggihan ni Carl Cavendish ang teorya na si Chen at ang power-devouring monster na kilala bilang glutton ay iisang tao lamang. Labis na ipinagtaka ni Ling Yu ang kasiguraduhang ito ni Carl Cavendish, kaya nagtanong siya kung bakit ganoon na lamang ang paniniwala nito. Ipinaliwanag ni Carl Cavendish na palaging pinupuntirya ng glutton ang mga malalakas na awakeners upang nakawin ang kanilang lakas, kaya kung si Chen talaga ang halimaw, nangatwiran siyang hindi nito palalampasan ang perpektong pagkakataon sa graduation exam kung saan nagkatipon-tipon si Gong Ting at ang maraming high-rankang awakeners. Agad na kinwestiyon ni Ling Yu ang pangangatwirang iyon, at iginiit na masyadong maingat si Chen upang kumilos sa ilalim ng ganoong katinding pagbabantay, dahil alam nitong anumang insidente sa panahon ng mga pagsusulit ay agad na maglalagay ng lahat ng hinala sa kanya. Bagaman naiintindihan ni Carl Cavendish ang kanyang mga alalahanin, tumanggi itong baguhin ang kanyang conclusion, at ipinilit na ang hinahanap nilang pumatay ay hindi si Chen. Sa halip, pinayuhan niya si Ling Yu na husgahan ang mga tao batay sa kanilang pagkatao kaysa sa pamamagitan ng patuloy na paghihinala, at nagbabala na ang kawalan ng tiwala ay magpapalabo lamang sa kanyang pagpapasya. Pagbalik sa kanyang opisina, hinanap ni Ling Yu sa opisyal na database ang Black Raven Guild, at natuklasan niyang nakarehistro na ito noong Mayo pa. Nagpatunay ito na pinlano ni si Chen ang lahat isang buong buwan ng maaga, at lalo pang nagpatibay sa kanyang paniniwala na walang anumang ginagawa ito na biglaan lamang. Ang natuklasang ito ay lalo lamang nagpalalim sa kanyang mga paghihinala. Napagtanto niyang ang isang taong kasing utak ni si Chen ay hindi kailanman maglalakas loob na pumatay sa panahon ng isang mahigpit na binabantayang pampublikong pagsusulit. Ang paglikha ng isang independenteng guild ay nag-aalok ng perpektong panakip-butas, dahil pinapayagan siya nitong mag-organisa ng mga pribadong dungeon raids, akitin ang mga walang kamalay-malay na awakeners sa mga liblib na lugar, at burahin sila ng walang iniiwang ebidensya. Kasunod nito, isang nakakabagabag na conclusion ang nabuo sa kanyang isipan nang mapagtanto niyang ang mga pamamaraan ni si Chen ay perpektong tumutugma sa profile ng isang kilalang predator na tinatawag na Purge. Sa hanay ng mga awakeners, ang isang Purge ay isang malupit na hunter na ipinangalan sa isang gagamba na kumakain ng sarili nitong uri. Ang mga mamamatay taong ito ay walang kahirap-hirap na nakikihalubilo sa mga raid parties, at pasensyosong minamanipula ang kanilang mga biktima hanggang sa dumating ang perpektong pagkakataon. Kapag nahulog na ang kanilang biktima sa patibong, naglalaho ang kanilang maskara at umaatake sila ng walang pag-aalinlangan. Malamig, walang awa, at lubos na walang empatiya, hinuhuli nila ang kapwa nila awakeners para lamang sa kasiyahan. Sa mga oras na iyon, kumbinsido na si Ling Yu na si Chen ang pinakaangkop sa paglalarawang iyon higit kaninuman. Samantala, sa loob ng dungeon, mabilis na nawala sa kontrol ang labanan ng bumaha ang walang katapusang alon ng mga vault rats sa lugar. Namaluktot si Gideon sa sobrang takot habang desperadong sinusubukang iwaksi ang mga nilalang, samantalang nahihirapan naman si Soul na pigilan ang walang humpay na pag-atake ng kuryente. Mabilis na kumilos si Chuck upang protektahan ang natatakot na si Holly, ngunit sa gitna ng kaguluhan, mahinahong nagpasya si Chen na sapat na ang itinagal ng laban. Sa pamamagitan ng isang tahimik na hudyat, inutusan niya si Leo na ilabas na ang tunay nitong lakas. Agad na nakandado ang mga pink rings of energy sa mga lumilipad na daga. Sa pamamagitan ng pag-aktibo sa Strangling Star Ring, nagpakawala si Leo ng isang nakakabinging ungol, at ang mga nakulong na halimaw ay sumabog isa-isa, na siyang nagbigay ng maliwanag na ilaw sa kuweba at nagpaiwang walang kibo sa buong grupo. Nang bumalik ang katahimikan, hindi makapaniwalang tinitigan ni Soul, Shock, at Holly ang inaakalang mahinang E-rank tamer. Nakatingin lamang sa matinding takot si Gideon habang walang kahirap-hirap na nilipol ng nakatalukbong na katawan ng buong kawan ng mga halimaw. Hindi nagtagal, isang gininto ang liwanag ang pumulibot sa maliit na cob ng irehistro ng system ang isa na namang mabilis na level up. Habang inaayos ang kanyang salamin, mahinahong pinuli ni si Chen si Leo para sa magandang trabahong ginawa nito.
Hindi naglaon, sumulong ang grupo sa loob ng dungeon nang may nakakagulat na bilis hanggang sa marating nila ang pinakamalalim na bahagi nito kung saan may dalawang madilim na lagusan na magkahiwalay ng direksyon. Inamin ni Soul na ang kanilang maayos na pag-usad ay dahil sa pambihirang crowd control ni Leo, at kinilala nitong mahihirapan sila ng husto kung wala ito. Masayang sumang-ayon sina Chuck at Holly, at pinaulanan ng papuri at malambing na himas ang umuungol na Cobb. Dahil hindi matanggap na nasapawan siya, mapait na bumulong si Gideon na mas maganda sana ang kanyang ipapakita kung nasa isang stellar-type dungeon lamang sila. Binaliwala ni Soul ang kanyang selos, at ibinaling ang atensyon sa sangang daan upang magtanong kung aling landas ang dapat nilang tahakin. May kumpiyansang itinuro ni Nolan ang makipot na lagusan sa kanan, at ipinaliwanag na ang mga low-rank overlords ay madalas nagtatago sa mga masisikip na lugar upang iligaw ang mga nanghihimasok. Gamit ang kanyang karanasan, tiniyak niya sa grupo na naghihintay doon ang boss. Dahil nagtiwala sa kanyang pasya, pinamunuan ni Soul High ang lahat papasok sa daanan. Binulaan niya ang mga ito na kahit ang boss ay kabilang sa isang D-rank dungeon, ang mga pag-atake nito ay maaaring tumumbas sa isang C-rank monster. Sa oras na lumitaw ito, inutusan niya ang lahat na pakawalan ng buong lakas na mayroon sila bago pa man ito makabawi. Habang sumusulong sila, tahimik na inaktiba ni si Chen ang kanyang system, upang ilabas ang ranks at tier classifications ng bawat isa. Mula sa nakaraang labanan, napagpasyahan niyang nagpakita si Leo ng kahangahangang combat instincts at mahusay na teamwork. Sa ganoong bilis, ang pag-clear sa dungeon ay mag-aangat sa Cobb sa D-rank ng eksakto sa kanyang pinlano. Gayunpaman, isang detalye ang agad na nakakuha sa kanyang atensyon. Nang mapatingin siya kay Nolan, walang ibang ipinakita ang system kundi isang kumikislap na question mark sa halip na isang rank. Sa kabila ng pag-aangkin na siya ay isang ordinaryong E-rank assassin, malinaw na nagtatago si Nolan ng masigit na lakas. Dahil hindi kayang basahin ng Demon Heart ang status ng sinumang nasa B-rank pataas, mabilis na napagtanto ni si Chen ang katotohanan. Katulad niya, matagal na ring itinatago ni Nolan ang tunay nitong kakayahan. Hindi nagtagal, lumabas si Soul High mula sa makitid na tunnel at nakahinga ng maluwag habang ipinapahayag na nakalabas din sila sa wakas. Naglakad ang pangkat papasok sa isang malawak at bukas na kuwebo kung saan may isang taong namangha sa paligid at itinuro kung gaano kalaki ang espasyo. Tumayo naman ang maliit na si Leo sa mabatong lupa at tiningnan ang mga kakaibang ilaw ng may pagkalito sa mukha. Kinakabahang lumingalinga si Holly at napansin ang sobrang katahimikan ng lugar, kaya tinanong niya si Chuck Milo kung sa tingin ba talaga nito ay nagtatago roon ang Dungeon Overlord. Lumingon si Milo upang tingnan ang isa sa mga maliliit na dilaw na ilaw na nagkikislapan sa kanyang tabi. Bigla na lamang, sumabog ang maliit na kislap at naging isang malaking bola ng dilaw na kidlat na tumama sa mismong mukha niya. Marahas siyang tinamaan ng malakas na kidlat na binalot ang buo niyang katawan ng nakakapasong kuryente kasabay ng malalakas na tunog. Sumigaw sa sobrang sakit si Milo habang inihagis siya patalikod ng mabigat na pag-atake. Bumagsak siya ng malakas sa maalikabok na lapag, at umusok ang kanyang sunog na katawan habang nakahandusay siya at tuluyang nawalan ng malay. Walang ano-ano'y sabay-sabay na sumugod ang maraming naglalakihang bola ng maliwanag na dilaw na kidlat papunta sa pangkat, na naging dahilan upang may isang sumigaw ng malakas upang magbigay ng babala sa lahat na mag-ingat. Nagpaputok si Gideon ng berdeng sinag mula sa kanyang magic lantern upang ipagtanggol ang kanyang sarili, habang buong tapang na iwinasiwas ni Soul High ang kanyang nag-aapoy na soul weapon upang harangin ang mga paparating na kidlat. Matapos makaligtas sa atake, humihingal ng malalim si Soul High at napatingala sa isang mabatong burol. Nakita niya ang 5 maliwanag na bowl ang lumulutang sa madilim na hangin at kinakabahan siyang nagtanong sa iba kung iyon na ba ang Dungeon Overlord. Sa wakas ay humakbang paarap ang totoong halimaw na lumabas na isang higanting umiilaw na dilaw na lobo na gawa sa purong kuryente. Lumitaw ang isang system screen na nagbubunyag na ang halimaw ang siyang Dungeon Overlord, isang makapangyarihang C-rank lightning mage na tinatawag na Thousand Lantern Fox. Nanlaki ang mga mata ni Soul High sa labis na pagkagulat at tinanong niya kung ang boss ay talagang isang lobo. Nakatayo ng tahimik sa mga anino sa kanyang likuran, maiging pinagmasdan ni si Chen ang halimaw at napagtanto niyang gumagamit ang kalaban ng mga wide area attacks at crowd control magic. Mahinahon niyang inisip na ang mapanganib na labang ito ay isang perpektong pagkakataon upang mabigyan ang kanyang alagang si Leo ng tunay na battle training. Sa itaas ng mabatong burol, pinakawalan ng kuryenteng lobo ang matinding kapangyarihan nito at nagpaulan ng ilang naglalakihang bola ng kidlat pababa sa pangkat na sinabayan ng malalakas na pagyanig.
Tumama ang mabibigat atake sa lupa na lumikha ng mga dambuhalang maapoy na pagsabog. Ang malakas na puwersa ay marahas na nagpatalsik kina Soul High, Nolan, at Gideon sa ere. Tumalsik patalikod si Soul High at bumagsak ng matindi sa lupa sabay daing sa matinding sakit. Sa mismong itaas niya, isang malaking bola ng dilaw na kidlat ang naglagitikan at bumulusok ng diretso sa kanya, ngunit biglang nagliwanag ng kulay rosas ang mga mata ng maliit na si Leo at nagpakawala ito ng isang mabagsik na ungol. Biglang may isang pink magic ring na pumulupot kay Soul High at mabilis siyang hinilapay taas sa ere. Dahil dito, bumagsak ang bola ng kidlat sa mismong lugar kung saan siya nakahandusay kanina, na lumikha ng isang malaking pagsabog at nagpatalsik sa kanyang sandata. Isa pang dambuhalang bola ng dilaw na kidlat ang bumaril sa buong kuweba, at sa pagkakataong ito, direkta itong lumipad patungo sa maliit na si Leo na nakaupo sa lupa at bakas ang matinding takot. Sumabog ang kidlat sa lupa na may kalakip na malakas na dagandong. Gayunpaman, nanatiling ganap na kalmado si Chen at gumamit ng mahika sa pamamagitan ng isang skill na tinatawag na Stellar Warp. Bumukas ang isang umiilaw na pink portal sa tabi mismo ng kamay ni Chen, at ligtas na nahulog palabas mula rito si Leo. Kalmadong nakatayo si Chen sa dilim at nagbigay ng payo kay Leo tungkol sa labanan, kung saan sinabihan niya ang maliit na alaga na palaging bantayan ang paligid kapag gumagamit ng skill at laging mag-iwan ng daan palabas. Bigla na lamang nagalit ang umiilaw na dilaw na lobo at kumislap ng maliwanag na kuryente ang mga mata nito. Nagpakawala ang boss monster ng isang malaking atake na tinatawag na Thousand Falling Thunders, na naging sanhi upang lumutang sa itaas ng mabatong burol ang maraming malalaking bola ng dilaw na kidlat. Nang makita ang nakakatakot na mahikang ito, tuluyang nagpanik si Gideon. Sumigaw siya sa takot at isinigaw na lahat sila ay tiyak na mamamatay na. Sa pagkakataong iyon, mabilis na kumilos si Nolan at ginamit ang isang lightning assassin skill na tinatawag na flash step. Gumalaw siya ng napakabilis at lumukso ng mataas sa ere na may malakas na alingaw-ngaw. Madali niyang naiwasan ang mga lumulutang na bola ng kidlat at lumapag sa mismong ibabaw ng higanteng umiilaw na lobo. Marahas na itinusok ni Nolan ang kanyang sandata ng direkta sa likod ng halimaw. Maiging pinagmasdan ito ni Chen mula sa mga anino, habang si Soul High naman ay mukhang gulat na gulat sa biglaang bilis ni Nolan. Ang mabigat na atake ay nagpabagsak sa higanteng kuryenteng lobo na tumama ng malakas sa maalikabok na lupa. Nakahandusay at paralisado na sa lupa ang higanteng dilaw na lobo habang patuloy na nagkikislapan ang kuryente nito, samantalang kalmadong nakatayo si Nolan sa mismong tabi nito. Mula sa ilalim ng kanyang hood, pinagmasdan itong mabuti ni Chen at inisip sa kanyang sarili na perpekto ang naging timing ng pag-atake ni Nolan. Umatake siya sa mismong sandali kung kailan naging ganap na bukas ang depensa ng kalaban dahil sa paggamit nito ng boss monster skill. Napagtanto ni Chen na si Nolan ay tiyak na hindi isang baguhan. Samantala, masayang tumakbo si Gideon paakyat sa mabatong burol habang inihahagi sa ere ang isang maliit na berdeng kampanilya. Tinanong niya si Nolan kung paano nito nagawang makapunta sa likuran ng halimaw ng napakabilis, at sinabing ang ginawang ambush ay sadyang nakakabaliw. Habang papalapit siya sa mga umiilaw na bola ng kidlat, naalala ni Gideon na si Nolan ay dapat na isang E-rank fighter lamang. Tinanong niya kung paano matatalo ng isang E-rank ang isang malakas na C-rank overlord sa pamamagitan lamang ng isang atake, at inisip niya kung nagsinungaling ba si Nolan tungkol sa totoong rank nito. Sa ibaba, mahinang umungol at naglabas ng kislap ng kuryente ang gintong lobo. Napansin ni Gideon na gumagalaw pa ang halimaw kaya itinaas niya ang kanyang umiilaw na berdeng kampanilya sa ere, habang sinasabing may natitira pang lakas ang halimaw upang lumaban. Sumigaw siya na tatapusin na niya ang paghihirap nito. Bigla na lamang, dalawang kuko ang direktang bumaon at tumagos sa dibdib ni Gideon na nagpatalsak ng dugo sa paligid. Labis na nabigla sina Holly at si Chen habang pinapanood ang mga nangyayari, at bumagsak ang berdeng kampanilya ni Gideon sa lupa na lumikha ng malakas na tunog. Nakatayo si Nolan sa mismong likuran ni Gideon habang ang mga braso nito ay ganap na nakabaon sa dibdib ng biktima. Ubo ng dugo si Gideon at tinanong kung ano ang ginagawa ni Nolan. Ngumiti lamang si Nolan at sinabihan siyang huwag magmadali, at idinagdag na gusto niyang lasapin ang bawat sandali ng pagpatay. Nang makita itong mangyari, umiiyak na tumalikod at tumakbo palayo ang maliit na batang si Holly. Sumigaw siya na may isa na namang bumagsak at umiiyak na sinabing gusto na lamang niyang umuwi. Ngumisi si Nolan at iniunat ang kanyang kamay na may kasamang kislap ng kuryente, sabay sabi kay Holly na hindi na nito kailangan pang tumakbo palayo ng napakaaga.
Sa pamamagitan ng isang malakas na pagpalo, tinira ni Nolan ang isa sa mga lumulutang na bola ng dilaw na kidlat at pinabulusok ang dambuhalang bowl ang kuryente ng diretso kay Holly. Tumama ang bola ng kidlat sa mga bato sa mismong lugar kung saan siya tumatakbo, na lumikha ng isang malaking pagsabog kalakip ang malakas na dagandong. Gumuho ang isang malaking tumpok ng mga bato na sinabayan ng mga malalakas na tunog ng kuryente. Walang laban na napaupo sa lupa ang maliit na si Holly at sumigaw sa sobrang takot. Maiging pinagmasdan ito ni si Chen gamit ang kanyang umiilaw na pulang mga mata. Napagtanto niya ang katotohanan at inisip sa kanyang sarili na ito ang eksaktong dahilan kung bakit itinago ni Nolan ang kanyang totoong rank. Sa kabilang banda, itinagilid ni Nolan ang kanyang sombrero sa ilalim ng mga anino at ngumiti ng isang nakakakilabot at masamang ngiti. Lubos na nagalit at naguluhan si Soul High, kaya sumigaw siya ng malakas kay Nolan at pilit na inusisa kung ano ang ginagawa nito at kung sino ba talaga siya. Masayang sumagot si Nolan na ang mukha ni Soul High na puno ng takot ay ang eksaktong hitsura na gusto niyang makita, at nakakakilabot na inamin na nabubuhay siya para sa mismong sandaling ito. Ganap na humarap si Nolan upang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao, at kasunod nito ay lumitaw ang isang system screen upang ilantad ang kanyang totoong pagkakakilanlan. Hindi siya isang mahinang E-rank na baguhan, kundi isang napakapanganib na A-rank lightning assassin na nagngangalang Volt. Ngumiti siya na parang isang tunay na baliw at malakas na ipinahayag na ang pangangaso ngayong gabi ay magsisimula na mismo sa sandaling iyon. Buong tapang na humakbang paarap si Soul High at iwinasiwas ang kanyang dambuhalang flaming so kalakip ang malakas na pag-ugong. Inutusan niya ang natitirang miyembro ng kanyang pangkat na tumakbo palayo at humingi ng tulong habang mag-isa siyang haharap sa kalaban. Tumalon si Volt ng mataas sa ere sa mismong itaas ni Soul High at nagpaputok ng maraming maliwanag na dilaw na bola ng kidlat pababa sa kanya, na sinabayan ng malalakas na tunog ng kuryente. Mabilis na iwinasiwas paitaas ni Soul High ang kanyang nag-aapoy na sandata upang harangin at ilihis ang atake, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Ngumiti si Volt tulad ng isang tunay na baliw, habang nagliliwanag ng matingkad na dilaw ang kanyang mga mata at isinigaw na ang mga biktima na nanlalaban ang palaging pinakamasarap. Nagpakawala siya ng napakaraming lightning balls ng direkta kay Soul High. Tumangala si Soul High na may labis na gulat habang umuulan ang mga atake. Tumama ang mga kidlat sa lupa sa paligid niya, na lumikha ng mga dambuhalang maapoy na pagsabog kalakip ang malalakas na dagandong na ganap na lumamon sa kanya. Nakatayo si Volt sa mabatong burol at pinagmasdan ang higanteng pagsabog. Malakas siyang tumawa at masayang tinawag ang pagkawasak bilang isang magandang gulo. Naglakad siya sa gitna ng apoy patungo kay Soul High na sinabayan ng mga malalakas na ugong. Walang laban na nakahandusay si Soul High sa mabatong lupa, duguan at dumadaing sa sakit. Tiningnan siya pababa ni Volt na may nakakabaliw na ngiti at maliwanag na dilaw na mga mata. Sumigaw siya at sinabihan si Soul High na huwag munang magkamaling mawala ng malay dahil ang laro ay nagsisimula pa lamang. Tumalon siya ng mataas sa ere at bumulusok ng diretsyo pababa sa sugatang si Soul High. Kasunod ng isang malakas na tunog, isang malakas na kamao ang marahas na sumuntok sa mismong mukha ni Volt. Ang mabigat na pagtama na iyon ay ganap na nagpatigil sa kanyang atake at nagpatalsak sa kanya patalikod. Bumagsak siya ng matindi sa alikabok na lumikha ng isang higanteng pagsabog ng mga bato at alikabok kalakip ang isang malakas na kalabog. Kalmadong nakatayo si Chen malapit kay Soul High, na ngayon ay nakahandusay at ganap ng walang malay sa alikabok. Hinubad ni si Chen ang kanyang salamin habang naglalagitikan ang maliwanag na dilaw na kidlat sa buong katawan niya. Tumingin-tingin siya sa paligid ng nawasak na kuweba at nagtanong kung ang lahat ba ay nawalan na ng malay. Mahinang tumahol ang maliit na si Leo sa kanyang mga braso kaya sinabihan ni si Chen ang kanyang maliit na alaga na magpahinga na muna. Habang makapangyarihang nakatayo sa gitna ng maliwanag na kidlat, tiwalang idineklara ni si Chen na siya na ang bahala sa laban mula roon. Mula sa makapal na alikabok, dahan-daang tumayo si Volt at tumawa ng nakakakilabot. Inamin niyang hindi niya inaasahang makatagpo ng isang kapwa professional fighter sa lugar na iyon. Natukoy ni Volt ang sikreto ni si Chen, kung saan napansin niyang si Chen ay isang stellar tamer na dual class din bilang isang lightning assassin, at tinawag niya itong napaka-interesante. Nahulaan din ni Volt na habol din ni si Chen ang espesyal na A-rank weapon na exclusive para sa mga lightning assassins. Bigla na lamang ay mukhang labis na nagalit si Volt. Mabagsik siyang sumigaw na gumugol siya ng kalahating taon sa paghahanap sa partikular na dungeon na iyon at hindi niya hahayaang may kumuha ng kanyang premyo.
Nakabawi si Volt mula sa pagkasuntok at mabagsik na iwinasiwa sa ere ang kanyang matatalas na electric claws kalakip ang malalakas na tunog. Kalmado namang tinanong ni si Chen si Volt kung ang tinutukoy ba nito ay ang exclusive weapon. Napakabilis na sumugod paarap si Volt, at nagbanggaan ang dalawang manlalaban na may kasamang malakas na kalansing, na nagpatalsik ng mga maliwanag na kislap. Kumiiskis ang mga kuko ni Volt sa matigas na bato habang ligaw siyang tumatawa tulad ng isang baliw at isinisigaw na ganap niyang pupunitin si Chen ng pira-piraso. Pagkatapos nito ay nagpakawala siya ng isang malaking rapid combo of attacks. Paulit-ulit na iwinasiwas ni Volt ang kanyang mga umiilaw na kuko kalakip ang malalakas na kalansing. Gayunpaman, nanatiling ganap na kalmado si Chen. Madali niyang naharang ang bawat mabilis na pag-atake gamit lamang ang isang kamay habang ligtas na hawak ang maliit na silyo sa kanyang kabilang braso. Itinigil ni Volt ang kanyang pag-atake at lumundag patalikod. Mukha siyang labis na nagulat at naguluhan. Pinagpawisan siya at natatarantang nag-isip sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na walang kahirap-hirap na naharang ni si Chen ang buo niyang nakamamatay na combo gamit lamang ang isang kamay. Humihingal siya ng malalim at nakatitig sa unahan na may labis na gulat. Habang pinagpapawisan, tinanong niya ang kanyang sarili kung anong klaseng nakakabaliw na reaction speed mayroon si Chen. Hindi rin siya makapaniwalang muntik na siyang tuluyang bumagsak dahil lamang sa isang suntok. Bigla na lamang, nagkaroon lang ng isang saglit si Volt upang magmura sa takot. Bago pa man siya makakilos, isang mabigat na itim na bota ang marahas na sumipa ng diretso sa kanyang mukha. Kasunod ng isang malakas na kalabog, tumalsik ang dugo sa ere. Ang napakalakas na sipa ay nagpatalsik kay Volt patalikod. Bumagsak siya ng matindi sa isang matigas na batong dingding na sinabayan ng malakas na paglagapak, na tuluyang bumasag sa mga bato sa paligid niya. Nahihirapang gumapang si Volt sa kanyang mga kamay at tuhod sa gitna ng mga basag na bato at nagmura sa matinding pagkadismaya. Inisip niya kung paanong ang isang ordinaryong tingnan na estudyante ay mayroong ganoon karaming combat experience. Habang humihingal ng malalim, naramdaman ni Volt na nanlalabo ang kanyang paningin. Napagtanto niyang hindi man lang ginamit ni si Chen ang buong lakas nito at nagtaka kung paanong naging mas malakas si Chen kaysa sa kanya. Alam ni Volt na masama ang sitwasyon at inamin sa sariling hindi niya kayang labanan si Chen ng harapan. Tumayo siya malapit sa apoy, ikanaway ang kanyang mga kamay, at malakas na nagmakaawa para sa isang truce. Pinilit niyang tumawa ng kinakabahan at inalok si Chen ng isang kasunduan. Iminungkahi niyang hatiin nila ang lahat ng 50-50ths, kung saan hahatiin nila sa gitna ang lahat ng cash at gear mula sa iba pang mga bumagsak na miyembro ng pangkat. Upang mas pagandahin ang alok, sinabi ni Volt kay Chen na maaari nitong solohin ang exclusive weapon mula sa dungeon boss. Tinanong niya kung ito ba ay isang magandang kasunduan. Hindi sumagot si Chen. Kasabay ng isang malakas na hakbang, lumapit si Chen na ganap na nababalot ng maliwanag na dilaw na kidlat. Nawala ang ngiti ni Volt nang mapagtanto niyang hindi tatanggapin ni Chen ang kasunduan, kaya tinawag niya itong isang righteous hero type. Pinag-cruise ni Volt ang kanyang mga umiilaw na daliri kalakip ang malakas na pag-ugong. Ipinakita ng isang system screen na gumagamit siya ng isang lightning assassin skill na tinatawag na Thunder Form. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na dilaw na electric clone ni Volt sa mismong likuran ng walang malay na si Soul High kasama ang malakas na tunog ng kuryente. Isa pang umiilaw na dilaw na electric clone ang lumitaw ng direkta sa likuran ng sugatang si Gideon. Lumingon si Chen sa kanyang likuran gamit ang kanyang umiilaw na dilaw na mga mata. Nakita niya ang mga electric clone na nakatayo sa itaas ng kanyang mga walang labang kasamahan. Nagsalita si Volt kay Chen at sinabing maglalaro sila ng isang bagong laro. Malupit na sinabihan ni Volt si Chen na pumili lamang ng isang taong ililigtas. Baliw siyang tumawa habang nakakrus ang kanyang mga daliri at naghihintay na gawin ni Chen ang nakakapangilabot na desisyon. Nakahandusay ang lobo sa lupa at naglabas ng mahinang iyak. Ngumisi si Volt at sinabi kay Chen na oras na para sa isang bagong laro. At pilit nitong pinapipili si Chen ng isang ililigtas habang nagtatanong kung kaninong ulo ang kukunin niya bilang tropeyo. Hindi natinagsi si Chen at naisip sa kanyang sarili na ang mga electric clones ng isang assassin ay walang iba kundi mga murang panlilin lang na madaling basagin. Nang walang sinasayang na oras, tinawag niya ang kanyang alagang si Leo at lumitaw ang isang system screen na nagpapakita ng isang stellar mage skill na tinatawag na Strangling Star Chains. Humigpit ang mga umiilaw na kadena sa dilaw na clone na nakalutang sa itaas ni Gideon, habang mas maraming pink chains ang pumulupot sa clone na nakatayo sa ibabaw ni Soul High.
Nang makulong ang dalawang clones, bigla na lamang sumabog ang dambuhalang dilaw na lobo kalakip ang isang nakakabulag na puting liwanag. Itinaas ni si Chen ang kanyang braso upang takpan ang kanyang mga mata, habang ligtas na yakap si Leo sa kanyang dibdib. Sinamantala ni Volt ang liwanag upang gawin ang kanyang sneak attack, kaya inihagis niya ang kanyang sarili mula sa liwanag at bumulusok ng diretsyo pababa gamit ang kanyang mga umiilaw na dilaw na kuko habang sumisigaw na sa wakas ay nahuli na niya si Chen. Umalangaw-ngaw ang isang malakas na kalabog at marahas na tumalsik ang dugo sa maitim na lupa. Yumuko si Chen, iwinasiwas ang kanyang sariling umiilaw na dilaw na talam, at sa isang napakabilis na atake ay malinis niyang naputol ang kanang kamay ni Volt. Natigilan ang assassin sa ere at tiningnan ang kanyang naputol at duguan na pulso ng may labis na pagkagulat. Tiningala siya ni si Chen ng may malamig at hindi mababasang ekspresyon at sinabi na siya ay kawawa. Sumigaw sa matinding sakit si Volt habang naguguluhan ang kanyang isip kung paano naharang ni si Chen ang isang killing blow na ginamit na niya noon upang tapusin ang maraming malalakas na kalaban. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sariling pag-iisip at sinabi sa sarili na tumakbo palayo dahil alam niyang tiyak na mamamatay siya kung mananatili pa siya roon kahit isang segundo. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo gamit ang kanyang lightning speed, ngunit biglang sumabog mula sa lupa ang matutulis na blue eye spikes na tumagos ng diretsyo sa kanyang binti. Bumagsak siyang sumisigaw, nakapako, at humihingal sa lupa. Tumingin sa likod si Volt na may dalang purong takot at nauutol habang nasasaksihan ang pagbabagong anyo ni si Chen. Kinumpirma ito ng isang system screen, kung saan ipinakita ang level 25 King of Frozen Bones. Naging puti ang buhok ni si Chen, nabuo ang isang korona na gawa sa matutulis na yelo sa kanyang ulo, at ang kanyang braso ay nabalot ng umiilaw na blue eyes armor na may mga kuko sa dulo. Maging si Leo ay ligtas na nakasakay sa loob ng isang maliit na ice shield. Habang umiiyak at may tumutulong uhog, nagmakaawang itanong ni Volt kung ano ba talaga si Chen. Kalmado lamang na umahan sa ere si Chen habang umiikot sa kanyang katawan ang mga ice spears na nakatutok ang bawat dulo sa wasak na assassin sa ibaba. Nang ma-corner, sinubukan ni Volt ang huli nitong desperadong baraha at isinigaw na ilegal ang pagpatay. Sabay babala kay si Chen na kung papatayin siya nito ay hahabulin ito ng mga awtoridad. Samantala, nagliwanag ng asol na yelo ang mga mata ni si Chen habang naglalagitikan ang enerhiya sa paligid ng kanyang baluti. Tinitigan ni si Chen ang mamamatay tao mula sa itaas at sinabing ang marinig ang mga salitang iyon mula sa bibig nito ay sadyang nakakaawa. Tuluyang nawala ng pag-asa si Volt, kaya nagmakaawa ito at tinawag na boss si Chen habang isinusumpang naglalaro lamang siya. Itinaas ni si Chen ang isang ice claw na naging dahilan upang tumili ang assassin, na umiiyak na inamin ang kanyang pagkakamali at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Mula sa kawalan, isang maliwanag na orange magic circle ang biglang namukadkad sa lupa sa ilalim ni Volt. Bumagsak mula sa langit ang mga yellow lightning spears na tumagos sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon. Nanlaki ang mga mata ni si Chen dahil napagtanto niyang hindi siya ang may gawa nito at may ibang tao o bagay na tumapos sa trabaho. Umuubo ng dugo si Volt habang patuloy na binabasag ng kidlat ang kanyang katawan. Naglabas ng mabagsik na ungol ang higanteng electric fox at inihayag ng isang system message ang may salarin na gumamit ng isang lightning mage skill na tinatawag na heart-tearing lightning array. Isang dambuhalang pagsabog ang lumamon sa assassin, at nang hamupa ang usok, ang tanging natira na lamang ay isang sunog na bunganga ng lupa at ilang mga lightning bolts na nanatiling lumulutang sa hangin. Nanatiling nakatayo si Chen sa kanyang ice armor at pinagmasdan ang bakanteng espasyo kung saan dating naroon ang mamamatay tao. Sandali niyang pinag-aralan ang lobo at inisip na bukod sa nakakabaliw na crowd control nito, ang raw damage output nito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Tila hinihintay ang pagkakataon, muling tumayo ang lobo habang naglalagitikan ang mga panibagong lightning spears, at nagpakawala ito ng isang buong barrage ng direkta kina si Chen at Leo. Kinakabahang tumahol si Leo mula sa loob ng kanyang kalasag, ngunit halos hindi nag-react si Chen at sinabihan niya ang alaga na mag-relax lamang. Nagliwanag ang buong katawan ni si Chen ng lilang ilaw kasabay ng kumpirmasyon ng isang system screen na muli siyang nagpalit ng class. Isang haligi ng dark purple magic ang bumagsak sa lupa sa harapan nila, at nanigas sa gulat ang lobo dahil sa matinding puwersa nito. Nakumpleto ang pagbabago at lumitaw ang isang level 25 infernal demon. Gulat na tumungala si Leo sa kanya, at kalmadong ipinahayag ni si Chen na matatapos ang lahat sa loob lamang ng isang segundo.
Nanatiling nakapako ang lobo at nanlalaki ang mga mata sa matinding takot habang napakabilis na sumugod paarap si Chen bilang isang guhit ng lilang liwanag, kung saan mabilis niyang isinara ang distansya at iwinasiwas pababa ang kanyang sandata taglay ang isang nakamamatay na puwersa. Hindi man lang sinubukan ng halimaw na gumalaw at tanging nakatitig lamang itong walang kalaban-laban habang mabilis na bumabagsak ang atake patungo rito. Kasunod nito, isang maliit na puting watawat ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Napatigil si Chen sa kalagitnaan ng kanyang pagwasiwas dahil sa matinding pagkagulat. Labis na pinagpapawisan ng lobo at nagmakaawa ito kay Chen na itigil ang kanyang pag-atake. Huminto ang talim ng napakalapit sa mukha ng kalaban, at sa halip ay ibinagsak na lamang ito ni Chen sa lupa sa tabi ng nilalang. Nang hamupa ang usok, ang dating nakakatakot na halimaw ay nakaupo na sa alikabok na parang isang pinag-alitang aso, habang iwinawagayway ang maliit nitong puting watawat at umiiyak upang ipahayag ang ganap na pagsuko nito. Tiningnan lamang ito pababa ni Chen nang may matinding pagkalito. Bigla na lamang kumislap ang katawan ng lobo at natunaw upang maging purong dilaw na kidlat. Inilantad ng isang system screen ang naging resulta, isang gintong punyal na nababalot ng naglalagitikang kuryente na siyang isang A-rank exclusive weapon para sa mga lightning assassins. Pinag-aralan ito ni Chen at napagtanto niya ang eksaktong dahilan kung bakit gumugol ng 6 na buwan ang patay na assassin sa paghahanap sa dungeon na iyon. Naisip niyang ang salitang bihira ay hindi man lang sapat upang ilarawan ang halaga ng nasabing sandata. Kasunod nito ay nagkaroon ng isang glitch. Isang lilang system message ang kumislap at lumitaw na nagdedeklara ng isang beast contract request. Sa lupa, ang dating dambuhalang boss ay lumiit at naging isang walang laban na dilaw na lobo, na kinakabahang pinagpapawisan at napapaumol. Isang uling mensahe ang lumitaw na nagpapahayag na ang Lightning Fox Ford ay nagnanais na bumuo ng isang kontrata kay Chen. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.